Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Ariel Jan Layaw, ang inyong magiging guro sa oras na ito. So inanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin na pangunahan ni Binibining Sansyan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon ay magkakaroon muna tayo ng pamasigla bago tayo magsimula sa ating klase. So ating kakantahin ng Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Handa, kanta. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may ulo, may balikat, may baywang, may tuhod, may paa na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Okay, ngayon ay maaari na kayong umupo. Sige, pero bago yan, ano muna ang gagawin? Okay, pakiayos na inyong mga upuan at pulutin ng mga basura na nasa ilalim. Magandang umaga, class! Okay, nakikita ko sa inyong mga mata na kayo ay natutuwaan ngayong umaga. Kayo ay masisigla at masasaya kasi nakikita ko sa inyong mga labi ang mga ngiti. Nakikita ko sa inyong mga mata ang mga ngiti. So, kumusta naman kayo? Okay, okay lang. Kumusta naman ang inyong bakasyon sa Sabado at Linggo? Ayos lang. So, ngayon ay gusto ko na tingnan nyo ang inyong mga katabi sa kanan at sa kaliwa. At sino ba ang lumiban? Walang lumiban. So, bigyan natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili dahil walang lumiban. Okay, so sa pagpapatuloy ng ating klase ay akin munang babanggitin ang ating mga patakaran. Unang-una ay tratuhin ang bawat isa ng may respeto at may paggalang. Pangalawa naman ay magsalita lamang kapag oras mo na magsalita. Nagkakaintindihan bang lahat? Maraming salamat. So ngayon ay atin munang balikan kung ano bang ating tinalakay noong nakaraan. Binibining heart. Okay, tama. Ang ating tinalakay ay tungkol sa pagsasali ng neologismo. Naiintindihan lang ba yun, klase? Okay. Maraming salamat naman kung ganun dahil hindi na natin kailangan bumalik pa sa ating nakaraang leksyon. So ngayon, bago tayo tumungo sa ating bagong topikong tatalakayin, ay meron muna akong larawan dito. Okay, ito ang aking larawan. So batay sa larawan, ano ba ang inyong naiintindihan o naiisip ng mga salita, ng mga thoughts, kung saan ba patungkol ang larawan na ito? Okay, itaas lamang ang kamay kung sino ang gustong sumagot. Binibining Yabo. Okay, ito ay tungkol sa pagsusuri ng pagsasali. Ano pa? Binibining Jocelyn. Okay, ito ay evaluasyon ng salin. Tama. At yan ang ating bagong topikong tatalakayin ngayon tungkol sa evaluasyon ng salin. Okay. Evaluasyon ng salin. Bago tayo magpapatuloy, ay narito muna ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang iba't ibang paraan ng evaluasyon ng salin. Pangalawa ay nakagawa ng pagsasali ng isang piyesa. At pangatlo ay naipapakita ang kahalagahan ng evaluasyon ng salin. So ngayong hapon klase ay meron akong 6 na iba't ibang paraan ng evaluasyon ng salin. Ngunit bago tayo tumungo dyan, ay atin munang alamin kung ano ba ang evaluasyon ng salin. Okay, para sa inyo, ano ba mga naiisip nyo pag sinasabi natin ang evaluasyon ng salin? Binibining Maria Isa? Tama, ito ay pagsusuri. Ang evaluasyon ng salin ay pagsusuri ng isang salin. Ano pa yung naiisip? Binibining Pakonla? Okay, ang evaluasyon ng salin ay ito ay ginagawa upang makita kung mayroon bang mga kamalian sa isang pagsasalin. Ang inyong mga sagot ay tama. At ngayon naman, ang evaluasyon ng salin, ito ay pagsusuri ng mga naisalin or isinalin ng mga sulatin ng iba't ibang paksa upang makita kung mayroon bang mga mali dito, mayroon bang mga kulang, tugma ba sa original na ang inyong isinasalin. So ngayon ay magtungo na tayo sa pinakauna na paraan
ng evaluasyon ng pagsasalin. At ang una na yan ay ang paghahambing ng salin sa original. Pakibasa lahat. Okay, sa paghahambing ng salin sa original, alam naman natin na sa pagsasaling wika ay isinasalin ang isang wika tungo sa ibang wika. Ngunit, hindi lamang ito nagsasalin ng wika dahil higit na binibigyang halaga nito ay ang mensahe o ang kahulugan ng isang sulatin. O sa unang isang sulatin. Hindi lamang isinasalin ang mga wika tungo sa ibang wika, kundi higit na binibigyang pansin dito ay ang mensahe o kahulugan ng isang isinasalin. Ang pangalawa naman ay ang balik salin or back translation. Pakibasa lahat. Okay, maraming salamat. Sa balik salin naman, ito ay karaniwang ginagawa ng mga taong bilingual. Or pag sinasabi natin bilingual, ano yun? Okay, very good. Pag sinasabi natin bilingual, ito yung mga tao na nakakapagsalita ng dalawang wika. Halimbawa, ang tao nakakapagsalita ng Ingles at nakakapagsalita ng Tagalog. Tagalog at Ingles. So, siya ay matatawag na natin bilingual dahil meron siyang kakayahan na magsalita ng dalawang wika. Sa balik salin naman or back translation, ay nagkakaroon muna ng literal na pagsasali ng isang salita. Halimbawa, ang salitang where do you live sa Ingles. Kapag naisali na ito sa Tagalog, ito ay magiging saan ka nakatira. Pero bago muna yan, saan ka nakatira, ay isasalin muna ito ng word per word at ito ay magiging where you live. So, from where you live, nagiging, from where, saan ka nakatira, nagiging where you live. At sa pagiging, sa literal na rendering naman, or sa balik salin, ito ay nagiging where do you live. So, meron munang literal na pagsasali ng bawat salita patungo sa pagsasalin sa tunay na mensahe o kahulugan ng salita. Ang pangatlo naman ay tinatawag na pagsubok ng pag-unawa o comprehension test. Pakibasa lahat. Okay, maraming salamat. Sa pagsubok ng pag-unawa naman or comprehension test, dito naman sa pagsubok na ito ay binibigyang diin or inaalam kung naiintindihan ba ng mga katutubong nagsasalita patungkol sa isang salin. So, halimbawa, meron bang isinasalin at ang iyong isinasalin, ikaw from Korea to Philippines. So, ipapabasa sa mga Pilipino ang iyong isinalin at kapag ito ay naintindihan nila, ibig sabihin, tama ang iyong pagkakasalin. Sa pagsubok naman na ito, pagsubok ng pag-unawa, ay mayroong tester at mayroong respondent. At mayroon din itong mga hakbang. Unang hakbang ay ipasalaysay sa respondent tungkol sa kanyang binasa at pangalawa ay magtatanong ang tester ng mga tanong tungkol sa kanyang nabasa upang malaman kung tama ba ang pagkakasali ng isang sulatin o ng isang salin. Kasunod naman ay ang pagsubok sa pagiging natural ng wikang gamit or tinatawag din sa English na natural test. So, pakibasa lahat. Okay. Ang pagsubok naman na ito ay upang sukatin kung ang pagkakasalin ba o ang mga estilo at ang wikang ginamit ba ay tama. Sa pagsubok ng pagiging natural na wikang ginagamit ay ginagawa ito ng mga reviewer. Or pinakauna dito sa hakbang ng pagsubok na ito ay babasahin ng reviewer ang isang salin. Pagkatapos ay mamarkahan niya yung mga bahagi na medyo mahirap maintindihan at pagkatapos nito ay babalikan niya iyon at magbibigay siya ng mga puna. So, ibibigay niya ang mga puna na ano ba ang dapat gawin ito? Ano ba ang dapat salita na dapat gamitin dito kasi ito ay hindi nababagay. So, magbibigay siya ng kanyang mga suggestion upang maging tama ang iyong pagkakasali. Okay, panglima naman ay tungkol sa pagsubok sa gaan ng pagbasa or readability test. So, from the word readability,
patungkol ito sa pagbasa. Okay. Ayon naman kay Larson, what is readable for one audience may not be readable for another. So, ang mababasa daw ng isang audience ay maaaring hindi mabasa ng ibang audience. So therefore, readability tests should be done with persons who will be users of the translation. Style will be different for different audiences. So halimbawa, mga Pilipino ang magiging audience mo sa iyong isinasalin. So kailangan ipapabasa mo ito sa mga Pilipino. At kung maiintindihan nila ito, ibig sabihin ng iyong pagsasalin ay tama or tama ang iyong pagkakasalin, tama ang iyong mga struktura at tama ang mga salita na iyong ginagamit dito. At panghuli or pang-anim ay ang pagsubok sa consistency or consistency test. Ang consistency test naman or consistency checks ay ang pagsubok na ito sinasagawa sa mga nagsalin o tester sa pamamagitan ng pagbasa ng isang tagabasa sa isang bahagi. So, babasahin ng isang tester ang isang bahagi ng iyong isinasalin upang malaman kung tama ba ang nilalaman ng iyong salin, ang mga technical na detalye o presentasyon, tama ba ang pagkakasunod-sunod dito sa mga pangyayari, at tama ba ang iyong mga pananalita na ginagamit. So, yun lamang ang ating talakayan ngayong hapon. Nagkakaintindihan lang ba ang lahat? Wala na bang mga katanungan? Okay, kung wala na mga katanungan, ako naman ang magtatanong. Okay, para sa unang katanungan, nais kong tanungin si Binibining Princess. Para sa iyo, Binibining Princess, bakit mahalaga na ating mapag-aralan ang iba't ibang evaluasyon ng salin? Okay, tama. Very good, Princess. Palakpakan natin siya. Sabi ni Binibining Princess ay mahalaga ito dahil bilang isang guro ay kailangan nating matutong magsalin para sa ating mga estudyante. Tama naman talaga dahil ang ating mga estudyante ay mayroong iba't ibang wika, iba't ibang dialekto at marinig iba't ibang nanggaling sila sa iba't ibang kultura. Kaya kinakailangan talaga natin ang pagsasalin. Meron ka bang may dadagdag? Binibining Noyme, meron ka bang may dadagdag? Okay, very good. Kailangan natin itong mapag-aralan dahil kailangan natin ito sa ating pananaliksik bilang isang estudyante. Tama, dahil tayo bilang nasa ikatlong level ng kolehiyo ay nagkakaroon tayo ng pananaliksik at kinakailangan natin magsalin at dapat meron tayong mga alam sa iba't ibang paraan ng evaluasyon ng salin na ito. Okay, ngayon naman ay gusto kong tanungin kayo kung ano yung 6 na evaluasyon ng salin. Binibining Giselle? Tama, readability test. Ano pa? Binibining Chimalin? Tama, consistency checks. At marami pang iba. Napakagaling nyo namang lahat dahil agad-agad nyo natutunan. Sigurado kayo na wala na kayong tanong? Okay, kung ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko ang klase sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. So ngayon ay, okay, pumunta na sa inyo mga kagrupo at narito ang aking panuto. Panuto ay magsasadula ng isang senaryo na nagpapakita ng kahalagahan ng evaluasyon ng salin. Okay, pumunta na sa grupo, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para mag-usap-usap at saka handa. Okay? Nagsisimula na inyong 10 minuto. At bago tayo magsimula bago natin tunghayan ang dalawang pangkat, ay narito muna ang ating rubric sa ating pagsasadula dito sa harapan. Nilalaman, 20%. Kahusayan sa pag-arte, 20% at pagkakaisa, 10%. So yan ang magiging batayan ninyo sa yung gagawing pagsasadula. Tapos ng iyong 10 minuto, bumalik na sa inyong upuan. Ngayon ay atin ang pakinggan ang unang pangkat. Pakinggan natin. Tunghayan natin ang unang pangkat. Magaling, palakpakan natin ang unang pangkat. Ngayon naman ay ang pangalawang pangkat. Okay, palakpakan din natin ang pangalawang
ako sa dalawang pangkat na napakahusay ng inyong ipinakitang pag-arte dito sa harapan. Kaya binibigyan ko ang dalawang pangkat ng pareho 48%. So ngayon ay magkakaroon tayo ng pagtataya. So kumuha ng isang kapat na papel at isulat ang inyong mga pangalan at ang ating section at palitan. So lagyan din ng petsa. So ang ating pagtataya ay tungkol lamang sa ating klase. Ito ay maikli lamang 10 numero lamang. Isulat lamang ang letra na may tamang sagot at babasahin ko lamang ng 2 beses ang tanong. Unang katanungan. Ano ang layunin ng paghahambing ng salin sa orihinal? A. Masuri ang kawastuhan ng isinagawang salin o paglilipat. B. Tingnan kung pareho ang nilalaman ng 2 wika. C. Ipareho sa salin sa simulaing wika. At D. Matiyak na magsalin ng tama ang isang tao. Okay, babasahin ko ng isang beses pa. Ano ang layunin ng paghahambing ng salin sa orihinal? A. Masuri ang kawastuhan ng isinagawang salin o paglilipat. B. Tingnan kung pareho ang nilalaman ng 2 wika. C. Ipareho ang salin sa simulaing wika. At D. Matiyak na magsalin ng tama ang isang tao. Tapos na? Okay, pangalawang tanong. Pangatlo, pang-4, hanggang 10 tanong. Okay, pakipasa na ng inyong mga papel dito sa harapan. Pagbilang ko ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nandito na ba lahat ng papel? Wala na bang naiwan dyan sa likuran? Okay, maraming salamat. Ako lamang ang magwawasto nito dahil kapos na tayo sa oras. Yun lamang ang ating talakayan ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo at madadala niyo ito sa pagpapatuloy ba nating pag-aaral. Ngayon, bago kayo magsiuwi, ay narito muna inyong takdang aralin. So magsaliksik kayo tungkol sa kritisismong pampagsasalin. So isulat niyo yan sa inyong kwaderno at ipasa sa susunod nating pagkikita. Wala na kayong mga katanungan? Ay lista ng maayos? Opo. Okay. Paalam na sa inyong lahat? Okay. So para sa ating manapos na panalangin, hinahayaan ko si Binibining Princess na mamuna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, paalam muli at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.